So siguro time na para i-reveal ko sa inyo kung magkano nga ba talaga nagastos natin dito sa Honda Civic EG hatchback natin para sa 3 years na pagmamay-ari na isang Honda Civic dito sa Pilipinas. Sa main point ng video na to, gusto kong ipaalam sa inyo kung magkano ba talaga ang nagastos ko dito. Kumbaga, ibang pyesa naman nito nakamura tayo dahil interchangeable at nakikipag-swap tayo. Yun ang maganda sa Honda kasi pwede ka makipag-swap ng mga gamit. Kung naalala nyo, nabili natin to kulay putito tapos pinapinturahan natin. Nabili ko yung mismong EG for about 350,000 nung time na yon, which is para sa akin ideal na kasi hinabol ko yung makina. Pero doon pala ako nagkakamali dahil mas maganda kung hahabulin nyo guys is yung kaha na. Kumbaga maganda na yung kaha, yung makina kahit sok o kaya mas mababa o kaya basta mabagal, okay lang yan basta yung kaha. Para sa EG guys, maganda, okay na yan kasi sobrang hirap makakuha ng sariwang kaha nito. Ito na lang din, parang tips na lang din to para sa inyo kung ano yung mapapagdaanan nyo kapag bumili ka ng Honda Civic EG. Kaya i-real to ko na talaga kung ano talagang kailangan at pangit dito. Binili natin tong EG 350k, naka Dock B20 na yan, VTEC na. Wala na akong masyadong ginalaw doon kasi sabi ko, ang kulang lang ng EG na to nung nabili ko siya is pogi. Kasi may makina na siya. So na-maintain naman natin yung makina, nakailang palit tayo, nakailang refresh, nakailang baba, pero andyan pa rin naman, B20 pa rin, buong buo yung block natin. At yun, nasulit ko naman yon. So kaha na lang tayo bumawi, so nagpa-repaint tayo more or less. Inisponsoran tayo ng Ansal dito sa pintuan to. So materials wala tayong nagastos, pero sa labor lang. Yung wing, nakuha ko to 5k dati nakaspoon pa tayo. Ito nakuha ko to 6k, pero bentahan nito hanggang 8k. Bumper, nagpalit tayo dahil tabas to. Nakuha ko lang to around 2.5. Mura na yan guys. Full exhaust yan, tapos center exit na custom exhaust by Night Fuse guys. Ayan, naka muffler pa yan na N1. More or less ginastos ko ata dyan 30,000. Pero dati naka carbon face to. Tabili ko yung full carbon face na ito, yung hood, yung fender, pati yung bumper, 30,000 yon. Pero yan, naka ano to, carbon yan, tapos pininturahan na lang din natin. Sa dulo ng video ilalagay ko yung summary kung magkano nagastos natin. Ito ay lahat lang na naaalala ko kasi nga 3 taon na natin itong binubuo. So ayun, yung fender swap lang din to dun sa CF fender natin, tapos nag-add ata siya, tapos 5k ata kung hindi nagkakamali, or state swap. Feel ko state swap to. Isang tropa galing Cavite, na K-series yung EG niya, tapos sakto ina-out niya na to. Maganda dito sa fender na to guys, lata yan, hindi siya carbon. Yan, tapos vented siya. Yan ang yung hinahabol ko dun sa style ng Jace Racing. Maganda lang dyan, hindi siya wide body. So nasusunod pa rin yung stock na body shape ng kotse. May mga kulang pa tayo dito actually, pero yun, kung ano lang yung nagastos natin. Yung gulong, gumastos ako dyan sa gulong, second hand ko lang nakuha yan, 205, 55, 15. Nabili ko yung 16,000. Ano pa ba nagastos ko dito? Yung brake pads, gumastos ako dyan 10k Dixel, kung doon nagkakamali, ES. Tapos yung mismong mags, swap lang naman yan. Nag-iisip pa rin ako ng parang pwedeng ipalit dito na mags kasi nga nagagandaan pa rin ako dito. Pati 4-man function naman tayo, ginagamit natin sa racetrack. Hindi ko pa masyadong pinagtutuunan ng pansin yung asin sa Sagad guys. Kumbaga para sa akin, pag nagpalit ako ng mags, parang cherry on top na yun eh. Yan yung finisher eh, diba? So yan yung mags, siguro 9 to 10k meron ka na mabibili second hand. Kung brand new, more or less 13,000. Pero yan, maganda dyan, swap lang. Pag nagsasawa ka dito, pwedeng makipag-swap ka na lang sa iba. Corner lamp, dipo lang to, siguro nasa 1k to 1.3. Smoke headlight, nag-swap lang kami ng tropa, pero more or less yung ganito, nakikita ko 2.5 to 3,000. Pero swap lang yan. So kaya nga tinatawag ko tong budget build lang, kasi nga swap lang siya, ipon konti, ipon ng pyesa, then lagay. Ganun na ginagawa ko. Ito pa palang bumper guys, ayan, nakuha ko to guys sa Davao yan. So nakuha ko ata to 12.5 kung daw nagkakamali, ganun yung gastos ko hanggang kasama na yung pagpaparating dito. So yan, one of one yan na Arios bumper pang ESI or EG9 o kaya EG6. Ayan, ito yung pinaka type ko talaga dito nung binuho ko siya. Ito yung nagpakompleto para sa akin kasi sobrang naging aggressive ng build nung nilagay natin siya. Ito yung pinakamahal na nagastos ko dito, hindi nyo na-expect, pero yung moldings guys. Yung moldings guys, nagtapos tayo 30,000 more or less. Yun yung nagastos natin kasi ito palang windshield guys, nasa 13,000 na. Weather strip 8,000.
Roof 8,000. Ito mura ko lang siya nabili, 4,800 lang ata kung di ako nagkakamali, pero 8,000 din talaga yung bentahan niyan, pati yung likod. Ayun. So in total basta mahal, napamahal ako dyan. Pero maganda doon yung iba, binigay na lang sa atin ng mura, kaya yung iba nakabawi-bawi naman tayo. Pero kung bibili kayo ng EG, ayun ang gagastos nyo sa moldings pa lang. Ngayon dito naman tayo sa loob. Actually wala naman tayong masyadong karga sa loob dahil wala tayong gamit. Yan, medyo makalat dahil pinangkarera natin, at hindi ko muna siya lalagyan ng interior kasi nga ikakarera ulit natin. Ang tawag nga pala dito sa interior na to guys ay Blue Gutters interior, o kaya Blue Gutters na floating headrest. Ayan, kaya floating headrest siya kasi parang lumilipad yung headrest niya. Ewan ko yun talaga yung rason ng ba't tinawag na floating headrest, pero ayan. Gumastos tayo dito ng 18,000 lang kasi nakabili tayo ng S2000 gauge. Then yun nga, sabi ko sa inyo, swap lang, nakakabuo tayo ng kotse. 18,000 na S2000 gauge na bilhin natin, then iniswap natin to sa Gutters interior. Actually, hanggang likod yan may kasama pantab. Pero binenta nga natin yung likod ng 40,000 at natira na lang sa akin itong unahan. Bakit? Kasi hindi ko na din gagamitin eh. Pero actually nangihinayang ako kasi yung set na to, kasama niya lahat yan. Kumbaga isahan na. Tapos sariwa yung lahat, same condition, walang gasgas, walang punit. So nangihinayang ako kasi sobrang hirap na makahanap ng Gutters interior ngayon at yung ganong quality, 'di ba, yung condition pa. Bumili din tayo ng roll cage, hindi siya nakakabit. 5,000 lang yung gastos ko diyan, custom lang 'yan. Ano pa ba? Itong roof. Nag-CF roof na tayo kasi nga sa pag-i-EG, ito yung una magiging problema mo. Likewise, kung mag-i-EK ka, lalo na kung mga SIR, etc. Hindi talaga may iwasan, walang nakatakas diyan, kahit Accord, kahit CRV ata. Kasama na yan yung adhesive na ginamit nila dun sa soleras, kung tawagin yung support. Yan, meron siyang corrosion na chemical reaction, kaya nagkaka-bubbles. So ito, para tapos na yung problema natin, hindi na tayo mag-JDM roof cut, ito na yung ginawa natin. So yan, budget build lang talaga guys. Yun lang. And punta na tayo sa makina nya, syempre. At dito naman tayo dadako sa makina. Naka B20B tayo, long block siya kung tawagin. So bakit? Long block, B18 hanggang B20 long block siya kasi nga mas mahaba yung stroke niya kesa dun sa the usual na B16. So P6ZD1 galing SIR, local yon na makina. Tapos B16A, EF o kaya EG, mga short block yon. So bakit mas maganda ang B20 kapag NA para sa akin? Hindi mo na siya hahabulan masyado ng power dahil as is, yung stroke ng B20, yung 84 ata, kung doon nagkakamali na stroke at bore, enough na siya para ma-push yung lightweight body ng Honda na to. Kaya nga siguro sumikat tong Honda dahil gawa ng mainly yung VTEC, pati yung power to weight ratio niya. So maganda dito yung VTEC nga niya, meron na. So ang ginawa dito, ito, yung block natin galing siya CRV. Tapos nilagyan siya ng VTEC head na ito yung sa akin PRT-3 89 spec EF to, galing tong EF hatch. So hanggang VTEC solenoid natin, hanggang fuel rail EF yan. So hanggang head EF yan, hanggang laman ng head EF yan. Matibay din yan guys, maganda. Pina-double spring na din natin to para extra precaution sa pagsuko ng barbula kapag syempre na sumuko yung valve springs at retainers natin dyan. Pero yon, B20 para sa akin sa sulit na yan. Pag gusto nyo mag turbo, B18 o B16 mas ideal kasi mas makapal yung cylinder wall nun kaysa dito sa B20 kasi nga mas malaki yung stroke nito at bore, mas lumiliit yung cylinder wall nya. Ito pa naman open deck yan. Kung bubuksan nyo yung makina, yung piston yan, yung nakakapalibot sa piston, para siyang daluyan ng ng coolant. So hindi siya katulad ng mga 4G63T o kaya 2GZ na closed deck tapos iron block, kaya hanggang 500-600 HP kayang-kaya. Ito naman kakabayo to kahit mga 400 HP kahit stock, tapos naka ARP head stud ka lang, valve spring sa retainers, yung mga the usual na pampatibay. Kaya na itong umabot ng mga 400 siguro, more or less. Pero medyo risky na yon, pero kayang-kaya yan. Easy yan para sa Honda kasi taas ka lang ng boost, hanggat may boost at magandang fueling, kaya-kaya ng Honda yan itik. Kasi nga maganda din dito, tunable siya. Yung box niya lalagyan wala ng chip, tapos pwede na siyang i-tune. Hindi naman katulad siya ng mga ibang box na pag
bumili ka, ang dami mo pang kailangan, mga standalone ECU. So yun yung isa sa mga magaganda para sa Honda. Yung head ng mga ganito guys, nasa around 40 to 60,000. Makakahanap kayo ng mga ganong presyo. Yung black na ito guys, last tanong natin, nasa 40,000 na. Dati nasa 12k lang to. Minsan 8k pa yung B20, pero nagmamahal na ngayon. Ito yung base lang sa mga napagtanungan ko nung last. Pero alam ko mahal yun. Mahal yun. Minsan makakahanap kayo ng mga 20,000, 30,000, depende. At pag nakahanap na kayo ng ganon na sariwa, i-grab nyo na dahil sobrang rare makahanap ng mga ganong presyo lang ng black. Kasi nga ito pinarefresh na natin since 25-year-old na to, o magte-30 na ata. 30-year-old engine na to guys, itong kotse mismo. Kailangan na rin i-refresh. Pero nung binuksan naman natin, okay na okay pa, wala namang gas-gas. So yun yung kwento ng last rebuild natin. Panoodin nyo na lang yung last vlog kung bakit nangyari yon. Clutch, nasa mga around 19,000. Hasport, engine mount, peke ito guys. Hindi na ako bumili ng urig dahil it works pa rin naman. Pero syempre mas maganda yung urig pa rin na mabili nyo. Yan siguro around mga nasa 3.5 kung daw nagkakamali. Nag-gauge lang tayo na timing belt, VMS na cam gear. Siguro to bili ko ata dito 7 to 8,000. Ito bigay lang ni Clarence Paras. Big shoutout nga sa'yo brother. Yun, usual, yun lang. Ito around 205 HP, 160 torque. Yung last na deny na natin, yun yung kinakabayan niya. Para sa NA okay na yun guys, hindi na kahihingi talaga. Malakas to, nung last na dinag-race natin to, sobrang lakas niya, hindi ko siya makontrol. Kailangan natin paayusin na pang ilalim niya. At isa pa, last pala nakalimutan ko, naka yellow speed coilover to. Pero ang bili lang natin dito ay 6K. Mura lang guys, 'di ba? Pero ngayon ang presyo niya nasa mga 30,000. So mamaya i-round off ko na lang dito kung magkano yung inabot ng Honda Civic EG natin. At yun lang talaga yung naalala ko na ginastos ko dito. Pero syempre, mas madami pa yun at dapat mas ready kayo na meron kayong ipon. Dahil sa mga maliliit na bagay, like kapag nasira yung starter nyo, battery, preno, secondary, primary, the usual yan na nasisira. So yan, mga may ginastos pa ako dyan pero hindi ko ni-add yan kasi nga maintenance naman ng kotse yun. So yun lang naman guys, sobrang simple. Budget, Honda Civic EG build lang to. At alam ko, kayang-kaya yung bumbu ng ganito. Nilipat ko siya ng parada para ito mapagkumpara din natin. Meron kasi ditong SIR, busog din, B20, all carbon. Ano to, carbon na may konting SIR talaga. Carbon wood, carbon fender, bumper, chin, all 4 door, and the roof. Yan, so ito naka B20 to, pati yung trunk nya carbon, pati ito, hindi ko alam mo anong tawag dyan. More or less siguro to kung kasama internals, kung kasama sa karga, tapos siya na nagpa-arga, yung may-ari nito, kasama yung carbon, kasama yung mismong unit, aabutin siya ng around 750 to 800,000. O depende sa selan, baka kulang pa. Kasi nga, the kotse itself, around 350, pinakamura, pero wala na akong makita ng 350k na SIR ngayon ha. Ito, GDMU pa. Siguro 400, maganda na 450, mas maganda 500. Yan ang presyo na SR ngayon, nakikita ko sa market. Nighthawk black to, tapos naka NS section, horn button, Momo steering wheel, stock lang, naka AEM, naka wideband siya, tapos stock zigzag interior. Yan, siguro more or less 700 to 800,000 kung kasama yung load ng makina, kasi ito B20 tapos hindi ko alam yung load niyan eh. Kung ina-expect lang natin, ina-assume lang natin na kung sakali lang na nakakarga siya, kasi ito B20 pero all stock lang to, wala akong pinalitan dito kundi clutch lang, kasi lahat yun OEM na, kumbaga galing lang sa iba't ibang mga kotse. So yun, para lang makakita nyo, mapagkumpara nyo, ito yung Honda Civic EG na hatchback, tapos ito naman yung 4-door na SIR na limited na 3,000 units lang ang sinold dito sa Pilipinas. Tapos ito yung pangarap ko, S14. So ito 650 HP to na S14 cookie, original left hand drive, 1 of 70 na nirelease dito sa Pinas. So yan, SR20 DET pa rin yung makina nito, pero naka R35 brake siya.
Yan, to, mga ganitong kotse guys, iba ng level to kasi nga mas mahirap bumuni ito, plus yung pyesa napakahirap pa. Pero maganda sa Silvia, interchangeable din yung parts niya, mainly nanggagaling iba sa Zafiro. So yung pang ilalim niyan, Zafiro kayang-kaya. Yun ang pagkakaalam ko guys kasi wala pa tayo sa ganitong kotse, pero based lang din sa mga nakausap ko mga builder or etc. Correct me if I'm wrong, comment nyo na lang din. Pero yan, Cookie na S14, ito ang pangarap. Yan ang next natin. So yun, sinasagad muna natin, pinapatunayan muna natin yung sarili natin na nakakapag-dig tayo ng mga ganyung kotse bago tayo pumunta sa ganitong level. Kasi sunod mo na ito, mga supercar na. Siyempre, GTR na, GTR level. Pero malayo pa tayo, kaya nag-enjoy ko lang kasi hindi natin deserve yung mga ganun bagay. Hindi natin napapagdaan yung mga basic or saan pa tayo pwede mas matuto. Pero yan, ito, yung F40, napakaganda. 2-door, rear-wheel drive, S chassis, Nissan S14. Pero ngayon, pupunta nga pala tayo ng Caltex Mamplasan. Tatagpuin natin si Kyle Landry na naman. Nag-aaya ng tambay eh. Napinturahan na din kasi yung bumper ng EK niya. Kaya excited din ako makita. So guwapo. Ikaw ulit. So guwapo. Taas nga eh. Kailangan ko bababaan no? Oo. Fitment na lang. Ang pogi. Pogi ba? Pogi. Tama diba? Oo. US guys oh. Parehas walang plaka. Plaka o cigar pala. Meron. Ay meron. Ganda na niya. Visor. Sabi lang. Oo. Pogi din. Para magmukhang kotse dito. Fitment na lang. Nakaka-inlove no kapag yung alam mo yun, naunti-unti. Oo. Kulang mo yung wing na lang eh. Paano ko pen? Hilam mo sa lahat. Wala, sasabay mo na dito. Ulit. Kasi hindi match eh. I Oo mean, nga. ito ang pintab yun. Tapos, sanayin ko muna yung pangilalim. Kasi guys, yung mga lumalagotok na sa ilan. Oo, pangilalim. Auto supply lang yan. Ihuli na natin yung hilamos guys. At least presentable na siya. Oo, kahit pa paano. Pati pala side skirt, pininturahan. Tama ba? Oo, pati itong moldings. Oo nga, no, bago din. Saka itong handles. Hi vlog, date ulit kami. Nagutom eh. So ito, Alaking tayo last time, ngayon pepper lunch. big time.
Paldo. Paldo. Ito, kailangan natin. Maraming nabenta si Carl. Social kami ngayon guys. Hindi na, dati makdo eh. Mukhang sabi nga to ah. Ngayon lang kakain sa pepper lunch guys, sorry ah. Wala eh, ganun talaga eh. Mukhang masarap naman. Side na side. Sarap pala dito. Thank you, Chip. W pepper lunch. W. Ito yung kotse namin. Ayun ah, bakit? Pinarada Naging ganyan na bigla no? Bike ka? Oo. Ayos lang. Bagal yan eh. Bagal nga yun. Lagyan natin ng B20. Pogi classic. Yes sir. Balikan lang namin yung kotse namin kung nandun pa. Baka wala na eh. Ganda ng panahon bigla. Kanino umambon eh. Umuulan, nagpakarwas ako. Talaga ba? Hassle. Ginamit agad yung ano. Kaya pala umulan kanina, nagpa-araw siya eh. Nakakapagod din mag-walk sa bahay. Oo nga, totoo. Nakakapagod. Lalag na din. Oo. Gwapo! Ganda ng tindig oh. Dumadami na kami. Sakto dumating yung ating fellow wild boy. Pero yun nga, kasi yung vlog ko ngayon pre, tungkol sa kung magkano na inabot yung kotse ko. So sabi ko naman dito sa vlog, may iba't ibang mga kotse, iba't ibang para kung saan napunta. Yung sa akin medyo budget build pa eh. Okay. Sa'yo brother, hindi na. Ito yung SR niya. Medyo budget build pa din. Oo. Pero may ano na, madiin na. Oo. Parang ano na siya, hardcore, pang hardcore na. Pang hardcore na. So, in total tol, magkano nagastos mo dito? Isa-isahin natin. okay. Okay. Naka-ready ka dito ah, naka-ready ah. Oo. Sige. 5K bumper. 5K. 7,000. 7,000. 10K. 10K lang no mura, pero guys 30,000 yan to 25,000 na. 10K. Pero 10K. Headlight. Mags. 205. 205. Kasama goma. Ano pa? Spoon caliper 80. 80. Twin block. Ano pa? Hood. Magkano yan? 12.5. 12.5. 12.5. Tapos ano, itong pangmanok. Ito pangmanok. Mesh grill. Mesh grill na pangmanok. 300. Plus 300. Kasama yan. Decals. 4K. Strip to metal 80. Pintura. Tapos Upuan. Spoon. 205. 205. Tangin na pa rin, magkano na kaya to? Tapos, ano pa ba? Wala na. Okay. Ay, side mirror. Hiram lang yan. Hiram lang, hindi kasama. Hindi kasama yan. EK4. EK4, nabili ko na ng ganyan yan eh. Pero magkano yun ngayon? 15. 15. Defi magkano? 40. 40. Dalawang Aircossia na ano. Aircossia. 600. Aircossia Spencer. Okay guys, big shoutout Aircossia. Pinaka-solid na air Spencer distributor dito sa Pinas. Yan. Pero kung makikita nyo, ito yung tigpa 40k. Ay yung gauge na yan. Ewan ko lang, makikita nyo yun. Di na ilaw. Pag nag-i-start eh, no? Ito na yung 40,000 guys ha. Yan. 1 din na defi gauge. 1 din. Yung steering wheel magkano? 10. 10,000. 15, mga ganun. Tapos long stud 12. 12,000 long stud. Ano ba? Ay, ito. Engine bay naman. Engine bay. Go-compute kami pare kung magkano inabot. Yung sa'yo, i-compute din natin mamaya. Yan. Yabang oh. Grabe. Nagko-compute kami kung magkano na inabot yung SR niya. Ito na. Hindi ko pa tinototal, mamaya natin i-equal sa price reveal mamaya. Group M, magkano Group M? 40k. 40k Group M. Stat bar, spoon, magkano yan? 12.
May stat bar ka din ba sa likod? Meron. Spoon din. Wounded. So another 12. Oo. Sabihin natin 25. 95. Plus intake. Intake. Hindi, magkano nagastos mo sa makina? Kailangan. Kailan? 1 million sa makina, guys. Mamaya na yun, sa dulo na. O kasama na yun dun sa lahat-lahat. Lahat na yun. Itong makinang to. Oh, ito kasama na yun. Intake. Ito kasama na rin to. E di minus na lang natin mamaya. Ah. Kasama na din yung sa intake manifold mo. Oo, lahat yan. Lahat yan, 1M. O sige. Minus natin yung... Yan, agad dyan. Okay. Plus 1 million. Plus magkano yung kotse? 300. 300,000. 300 mo nabili. Oo. Wag. Oy, ano mo yung nagastos sa kotse niya? Ay, nalimutan ko. Ano ba? Sponsored. Oh. Jamie. Oh. 217. 17. 20 piece of bolts. One. Sama natin yan. Oo. 1.9 million pesos, guys, para sa isang Honda Civic SIR. Value. Ayun lang. Wala na. 1.9. Hayop. Magdadalawang million. Sige na, patitip na yan eh. Patitip na yung box. Sabi. Dalawa kambyo. Dalawa kambyo? Punta ka tingnan mo dun sa... Talaga? Para saan yung isa? 4x4? Buhay mo ilaw. Nagana yan? Oo. Talaga? Pang sundo. Tapos dito, high ka lang ng high. Tutulak mo lang siya pauna. Oo. Tapos ngayon neutral yan. Kaya lang neutral yan. Ayos ah. Pag nakaganyan, low. Tapos pagka mabibitin ka sa may kamera kang jeep, i-high mo lang, hindi ka na mabibitin. Minsan may nakakarera kayong jeep. Oo. Minsan may mga dinilalo nakaturbo to, no? Lupit eh, no? Taga siya. Ano nyo? Baka o... Baboy. Baboy. Si dun, madami baka, di ba? Pati hindi basta-basta yung tangtang niyan, gawa ng intercooler niyan. Oh, ito, may Gawa may intercooler. exhaust fan pa eh. Oo. Oh, pinapalamig ng exhaust fan yung intercooler. Yun, hihilahin mo lang doon. Oo. Sa loob, may exhaust fan. Nag-on na to. Oo. May sariling switch. Oo. Ayos ah. Ano to? 4BD1? 151, high-end ng turbo. 4BD1. Nakatapos speed na 140. 140. Ganito setup. Ganito setup. Oo. 140. Kaso ang diesel na sinusunog, mataas na. Mataas na. Eh, chinek lang kayo? Oo. Gawa nung clutch, nasabit. Okay na. Ingat. Angat. Naka-side exit din eh, no? May dumating din na tropa. Ganda ng bumper niya, guys. Tinakloban niya yung parang lagay na fog light dito sa gilid. Yung parang ganun. Ayan. Pero ayan, may ganyan yung naging itsura. Yan ganyan sa fog lamps, no? Oo. One of one pa lang. Ngayon pa lang. So the rest, kung sino man nagagaya niyan. Pero meron na sa ibang bansa niyan, panigurado. Dito lang sa Pinasata, wala pa nagawa. Kanina isa lang tayo. Ngayon nagsisunudan yung mga kaibigan natin. Yung maganda sa kotse. Siyempre hindi ka makakaligtas. Magkano na nagastos mo sa EG? Kukompute natin. Sige. Oh, okay. So nabili ko yung EG 165. 165. Take note, naka page 12 pa siya nun. Okay. Magkano gastos mo doon sa makina? Kasama? So sa makina, ginawa natin, add swap tayo sa from B20 VTEC. In-add swap natin kay Marky, tropa natin sa Lipa, ng PO8 D16. Oo. Add siya ng 110. Okay. 110 yun. Tapos, syempre may mga abubuts na kulang sa B20 ko, so parang nabawasan din. Lumabas na din tayo ng parang 85,000 yung cash na natira sa akin. Tapos, edi meron na tayo engine. Nakuha ko yung kotse, two-tone, yellow tsaka puti.
ayos ko yung konting wiring, tapos pababa tayo ng makina, pa-repaint ng engine bay. Mabutin tayo ng 40,000 sa engine bay. O hindi mo pa nasasama yung ano, yung sa makina, 85. Wait lang. 85 yung sunod. So, 85k, wait lang. 85K. Wait lang. Wala tayo sa compute. Plus 85k sa makina. 85k sa makina. Okay. Okay, sa mga magagalit sa 85,000 na D16, ano siya, naka-piston, tapos naka-clutch, naka-flywheel. So, pwede na din. Nakamura ka na. Oo, nakamura nakamura din ako kahit papaano. Tapos, hindi naman ganun ka-shape yung head. So, sa konting shape ng head lang natin, nakakuha tayo ng mataas-taas na din naman na compression, kahit papaano. Tapos, aesthetic nung kotse, carbon hood, headlight nagpalit ako kasi naka-depo lang ako before eh. Oh. Ngayon, naka-Stanley ako. Corner Saan? light. Tingin niya ako. Stanley to. Stanley na yan. Dyan. Itong headlight. Headlight. Magkano gastos mo dyan? So sa headlight, nakuha lang natin sa tropa 5K. 5k. Add 5K. natin yan. Ano pa? Sa hood, naman, mga nasa 15. Oh, nakamura ka pa doon. Kasi hindi naman siya used, brand new pa rin halos. Sa chin natin, source ko lang din naman si chin. Labas na lang natin ng 5K. 5k. Labas natin Yan. ng 5K. Pero nakailan na akong ganyan eh. Oo. Binalaan ko na siya kaya ngayon ganyan na itsura talaga. Kasama na yan, ginagamit eh. Oo guys, kasama yan kasi Manila naman ang laging area nitong kotse. So, Espanya. Tama, U-belt. Espanya, Diba? U-belt. Oo. So sa bumper guys, plastic to, hindi siya fiber. Pinapinturahan ko lang siya pero yung bumper kasi priceless eh. Hindi ko siya binili kumbaga. Binigay lang siya sa atin ni Sir Don from Staging Lanes. Etong corner light na to pinaltan ko na lang din kasi crack na yung akin, 800 pesos. 800. Sama natin yan. Yung mga bubuts na pintura 300, sabihin natin samurai lang Oh, naman. sama yan. din. Yung mags. Yung mags guys, bali luma ko na siyang mags. Oh. 25,000. 25k lang naman, sama na natin. Oo. So, Goma. yung goma Federal 595 ata. 595 Evo. 595 Evo. Nakuha ko siya ng 12,000. Okay. Tapos yung interior naman, naka-stock seat na talaga siya ng VTI. Oh. Pero naka-racing seat ako ngayon na FIA na naka-Saybelt. Ito kay PJG Autoworks naman ang galing. So far wala tayong presyo dyan. Steering wheel, galing siya sa dati kong kotse, yung SIR, si London. Tapos, ano pa ba? Shift knob, yung pedal, rubber, Shopee lang naman natin nakuha yung mga yun. Mga bubot. Mga bubot. So far, ayun pa lang naman nagagastos ko. Yung latero guys, kasi before, nakuha ko to, butas na yung tambol. So ginastosan ko siya ng 15,000 sa latero. Kaso sakit talaga ng Honda magkaroon ng mga bulu-bulutan. Kahit sa akin, bumabalik din eh. Oo. Kasi kasama na yan. Kahit anong gawin ko sa mga detail naman na exterior, ako na lang din halos gumawa. DIY ng mas makakamura kasi Actually kasi, mahilig siya maggawa ng kotse niya talaga, sariling kotse. Tapos, wala, linis siya lagi magkotse kahit doon sa SIR. Malikot ang isip nito si Kyle. Talagang madami siyang ginagawa so na... guys, ito pop load. Pop down. Patingin ako ng hood pre. Patingin ako ng makina. So yun guys, nothing much, wala masyado. Tawagin nyo, simpleng build lang, pang estudyante, budget meal. Budget Pwede meal, pang oo. McDonald's kumbaga. Try lang tayo ng SOC kasi hindi tayo masyado pinagpala nung naka B20 VTEC Turbo B20. tayo. So testing lang din muna tayo, trying something new. At some point, pagdating naman sa pang ilalim, two-tone din siya. DIY lang din tayo sa paputi ng tambol, ganyan. Okay na. Yun lang halos, Wala yun na lang talaga halos. Hindi na rin natin isasama yung mga labor. lahat. Actually, wag na. Kasi, alam nyo guys, Depende na yun eh. kung iisipin mo kasi, hindi Oo. naman panglahatan yung Maintenance labor. yan na yun eh. Oo. Oo. In Minsan, total, discounted. tingnan natin. Pucha. Pero, Hindi pa pala natin nasama. coilover. Wait lang. Sama natin yan. Coilover. Plus magkano yung coilover natin? 25. Like, ano? 25. 25,000 BC. BC coilovers.
400,000 din inabot. Diba? Naka 400 na din tayo kahit pa paano. Diba? Wala yung binibenta yun.